Okay, good evening. So ngayon ay April 9, day 94 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So yun, yung nakarang araw, hindi ata ako naka-record kahapon. Busy na naman. Sige lang. Kahapon, ay yung nakarang araw nga, ginawa ko yung master password, no? So, para pwede mag-enter muna ng password para ma-access yung program. Gusto ko siya i-add pa ako ng add pa ako ng extra layer para tawag dito sa security niya. Parang ilalagay ko siya sa, magkakaroon ako ng file, tapos doon ko na ilalagay yung parang mga environmental variables ba, may key at saka value. So ganun, kunwari ito yan, kunwari and yan tapos at dito kunwari master password, tapos yan. Tapos dito ko ilalagay yung master password. Ayan, diba? So yan, ganyan. Tapos may new line lang dyan. So yan. Tapos tingnan natin kung ma-display natin ito, no? So tatanggalin ko na to. Dyan na muna. Dyan muna. Kasi ang mangyayari sa checking ko, ito, meron akong method dito na sa base app na find password or get or ano ba, base so lagay ako ng isang sabi, ano ba meron sa base app? Notice. Gawa ako isang tawag dito, isang class, and sige, class ba? Kasi pag naglagay ako ng class, i-initialize ko pa. Saan pwede ilagay? Master password. Pwede naman ilagay ito, tapos find master password or find NV. Parang ganito, no? Master password. Ayan, parang ganyan yung gusto kong gawin. Tapos ito na yung maging yung value niya. So meron tayong method dito na string, std_string find NV, tapos yung std_string key, yan yung key. Get NV na lang, no? Get NV. Get NV. Tapos std_string NV value. Wala mo na. Tapos ang mangyayari is scan natin. Sabi mga scanning natin dito. Scan Fstream.
ito. So, kailangan ko rin syempre ng raw data pa rin. Raw data. Kasi dyan natin ilalagay yung key ba? Temp key. TMP value. Yan. So, std extreme nv envar environmental variables. Yan, env. Tapos, if environmental variables is open, tas while tayo, no, get line environmental variables, raw data. Yan, tapos dito wala namang error dyan. Ika-close na lang natin. Tapos i-return ko dito yung temp value. Yan, string. Pero dito dito sa part na to, scan natin std is stream scanner raw data. Tapos hanapin ko dito yung scanner. Tapos may siguro sa NV magkadikit. Magkadikit na. Or pwede ko ba tanggal? Hindi, sige lang. Sige, mayroon na lang space. Scanner, yung ano niya, yung delimiter niya ay hindi, ilagay ko sa temp key. Temp key delimiter is yung tooldoc. Yan. Tapos yung get line scanner ulit, yung delimiter ay yung ano niya is temp value. Yan. Ngayon, if temp key is equal to key, tapos temp value equals ayun na, temp value. Break na. Ay, dapat return ko na lang agad para tapos na yung loop, no? Temp value. Yan. Ay, pero dapat ko close ko. Kasi pag wala nakita, yung last na temp value yun. At meron tayong boolean. Search found. Key found. False. Tapos dito, kapag parehas yung so ibig sabihin key found false 2. Tapos break.
pwede naman yun. Pag na ano, key found, break. Kahit wala na pala. Kasi kung nakita niya, kung ano yung current na temp value, yun na. So, pag nakita na, break na. Pero pag hindi nakita, kung ano yung last, ayun nga, yun kaya meron akong key found. Kasi kapag hindi nakita, so tuloy-tuloy lang. So kung sino yung last na temp value, magiging laman ng ano. So dapat empty siya. So if not key found, ang gagawin ko is i-reset ko yung temp value. Temp value plus empty. Tapos temp value yan. Pero pag key found, lalabas yun siya. So sige, try natin na. Close na rin. So dito, main up. Ayan. So ito, get NV master password. So dapat ma-see out ko to. Master password. Try. Into string, saan yun? Sa true. Ano ata yun ah? Ay, string. Pagpasok on pa. Dapat string kasi naka-single car. Grabe talaga kasi kay sensitive ba. Yan. Run natin. Oh, hindi nag-print. Ito nag-print. Ayan o. Natin ko Ito. So naka-pero may space, no? Paano remove space? LGBT. In C++. How to remove extra space. Ang dami naman. Yan. Pala eh. Tanda pang Chechebureche. Regex na pala. Include natin yan. Hindi ba yung part ng ano? Sa main face up. Part din siya ng ano, STD.
Pero ipakit yung string, hindi ko na in-include na gamit ko naman. Try ko daw hindi i-include yung regex na yun. Mas meron tayong function dito. So, ganun siya, no? Tapos dito. Remove extra spaces. Expected. Kailangan ko lagay yung regex. Sa labas ko man nilagay. Kaloko. Ha? Ano yun? Bawal. Yan. Tingnan. Yun, astig. No, kahit may mga space, mababura niya. Okay. So, remove natin, oh. Or, doon ko na i-remove sa ano. Mismo doon sa pag-call. Get NB. Yan. Temp value. Tingin. So, yun. Okay, so okay na na-remove na. So, ngayon, diba nakita natin yung value. So, yun na. Master password. So, ito na. Hindi na siya galing dito. At least hindi na siya galing sa app, ay sa may file. Galing siya sa environmental variables. Ayan. So kung may mga gusto pa ako ilagay dito, like kunyari for example, test. So this is test 1. So test 1. Kunwari, ito talagay ko na ito siguro. Tapos test 1, di ba yun? So, kunwari ito. Get NB. Test 1 ba? Test, okay. Tingnan daw natin.
Ay, master password. Wala na master password. Kasi... So, ito na. Ayan. Get and be master password. Ayan. Ayun o, test 1, no? So, nakita pansin nila, gumamit tayo environmental variables. So, yan. Goods yan. Okay? So, ngayon, syempre, pinupush ko to eh. So, kailangan hindi to kasama yung yung NV. So, maglalagay tayo ng git ignore. Git ignore. Yan. Tapos, ilalagay ko dito yung NV. Yan. Para hindi siya kasama sa pag-push. So yun na, ang ginawa ko lang is gumawa ko na sa ibang file para sa environmental variables, tapos para pagdating dito sa main is kukunin nyo na lang, i-access nyo na lang mismo yung ito get NV, yung key, kahit anong key na pwede natin ilagay. Yung mga bagay sa mga credentials, di ba? Para hindi tapos pag ipa-push ko to, hindi siya dapat kasama sa source code para at least private pa rin siya dun sa local ko. Okay? So, try ko muna i-push ito. Ayan. Git status git commit add master password environment NV mental variables and add it git ignore. No. Subukan daw natin. Yan. So, pwede ko itong palitan. Siyempre yung password na yan. Pero hindi din makuha nila sa GitHub. Wait lang So, ayan dito sa GitHub. Tapos ito yung inventory app. Pag check natin yan. Yun. O, diba? Pwede nila i-clone. Pwede nyo i-clone to. Pero hindi nyo makukuha yung environmental variables na nilagay ko dito. So, meaning hindi kasama yung environmental variables na file. Which is, kasi kung sinama ko yung kahapon pa rin na nilagay ko yung password dito sa base app. Diba dito ko nilagay, dinefine ko dito. So, kitang-kita nyo yung password. Kitang-kita, madali tayo ma-hack doon. So, ngayon, ito na yung password na sa ito, get NV environmental sa master password. So, pag kinload nyo to, dapat mag-create din kayo ng pag na-clone nyo na, mag-create kayo ng .env na file. Ito. Create kayo niyan. Tapos maglagay na rin kayo ng master. Ganito dapat yung format. Master password. Tapos may password nyo. May space so wala. Okay lang. Basta. Kasi, di ba, nire-remove na natin yung space niya. Kung magkaroon kayo ng space dyan, automatic remove. Basta tama yung format na key value pairs. Separated siya by colon. So, yan na. Magkakaroon na kayo ng sariling environmental variables. Okay. So, yun. Tingnan natin kung magana pala. Hindi ko na-test eh. Invalid. Tapos yung tamang password ay ito. Oh, yun. Pasok. 5. Sit. Okay. Okay, yun. So, yun muna. Additional security yan. At least kahit pa paano secure na to. Hindi ko na lang ipapakita yung password ko dito. Parang ganun ba? Kasi ito nakatago na yan. So, yan.
Nga pala, no, may lalagay pa ako. Pati itong mga inventory ko. Kailangan kong tanggalin. Wait. Search ko muna kaya ano. Kay ChatGPT. Git ignore. How to add all files in a folder. Ganyan. Sige daw. Git ignore daily log inventory. Tapos ganyan. Ganyan lang sabi try ko muna. Gusto ko rin tanggalin yung mga syempre data namin to mga maglalagay na ako ng mga real data. So yun, hindi pwede masama sa yung mga files ko na na-generate. Okay? So git status, git add. Ano ko muna. Tawag dito. Compile. Yan. Okay. Git status tayo. Git add. Add daily log inventory folder to git ignore. Yan. Git push. Yan, medyo kailangan marunong din kayo mag sa GitHub. Sa mga git commands, no? Para siyempre dapat masanay kayo for collaboration sa mga sa ibang mga developers din. Kasi may tendency yan na kung kayo ay din software engineer at nakapagtrabaho kayo sa ibang mga remote din. So need talaga ng mga git commands. So refresh natin to. Yun daw. Dito pa rin. Paano ba yun? Kailangan ko ba i-reset yung cache? Dito na ba sa git ignore? Daily log inventory. Not working. Do I need to reset the git cache? And check it out. Sige. Stop tracking daw sa yun daw ilagay ko daily log inventory. Yan. Yun? Delete ko na yun? Delete ko ba yun? Deleted dito. Git rm. Sige, okay lang naman. Di pa naman yun remove daily log. Hindi. Na lang. I-squash ko na lang siya doon. Okay, sige. Remove ko lang kasi i-squash ko siya. Dito ko siya sasama sa git replace. Yan. Okay. Force push natin. Good. Check natin. Nawala pati yung folder. Ganon? Ba't ito hindi nawala? So, kailangan ko i-create daily log inventory. Tapos, hindi na siya trackable.
Okay. So, yun. Hindi na siya trackable. Nag-create na ako ng folder dito, di ba? Kasi dapat pag nag-create ako ng folder, katulad dito, create ako ng folder. Trackable na AST. Ah? Talaga? Ayan, trackable na. O sige, tanggalin ko. Baka delay lang. Ayan, o diba? Trackable yun. Ngayon wala na. So yun, kahit mag-generate tayo ng ano, sige, try tayo mag-generate ng inventory. Tagal naman, sana yun? Master password. Hindi ko alam, sorry. Ito pala yun. Lagay ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-change ako ng NB, no? Tingnan natin kung nag-change. O, diba? Kahit mag-change ako ng kahit ano dito, hindi na siya trackable by Git. Sa Git history. Kahit ito. Pag nag-create ako ngayon ng master password. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilagay ko, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Daily log inventory. 2, 3. Yan. Tapos, check natin, ito. Meron na akong bagong inventory log. Which is, pag check ko sa exit ko na to, Git status. Okay, so, di ba, hindi siya trackable. So, dito na to sa local ko lang. Kaya pag, kunyari, may gusto akong i-clone yung ating, itong app na to. So, ang nangyari ba? Dapat mag-create ng ano, no? Kunwari, dinedit ko to. Mag-error ata, no? Mag-error siya kapag nag-create ako ng... Dapat automatic mag-create ng folder, no? Wait lang, Subukan ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yun? Gagi. Hindi natin nalagyan ng validation doon, no? Bukas na lang yun. Surprise. City. Or dahil nga doon kasing ano, kasi walang files. Tama ba? City C++ programs. CDCPP inventory. Tapos one, 2, 3, 4, 5, 6. Daily log inventory. Kunyari 2. Ayun, 3. Pag letter, sige, bukas na yun. Validation naman doon. Yun. Na-create ba yung folder? Wala. Yung daily log ko hindi nag-save kasi walang folder. So, ngayon, kailangan ko muna mag-create at ask tayo kay GPT. How to in C++, how to create a folder if not exists. Akalan ko ng file system. Okay. So, need ko ng file system. Saan ba ako nagsisave dito? Lagay ko na muna dito. Ito, file system. Tapos, create na ng folder. std file system.
Hindi na ako ano? Wait. Dito ko lang lagay. Grabe, nakuha na ako ng method, no? Hindi ko ginapag-aralan. Okay. Yun ang huwag niyo akong gagayahin. Mga ano lang, yung mga ibang, yung iba lang, basta pag-copy-paste huwag niyo nang gagayahin yun. Hindi yun advisable. STD, lagyan ko na STD, file system na mga FS na yan. Folder created. Hindi. Ayoko na cout. I-create ko lang. No need. No need na ano. Oops. No need na ng response. Create lang siya. So, ito lang. Kailangan ko. So, yan lang pala need natin. So, create folder if not exist. So, saan ba yung may daily products dito? May daily products. Ito. So, generate batch number. Stream pala yan. Untitled display batch number. Ito. Fetch and update. Fetch and update batch database. Upstream. Ito. Create a new file. Lahat ng upstream. Ito. So, ito, save. Ito. So, need ko muna create folder. If not exist. Yan. Tama ba? Kahit din yan. Ano naman yan? Tawag dito. Common sense. Common sense. Ayan. Save to del. Ayan muna. Try ko muna. Wala nang ano-ano. Basa-basa ng ano. Oops. STD. File system na yun sa STD. In-names. Ano ba? No member? Walang member na yung STD? Sige. So, file system lang. Ano yun? Bakit? So, gayahin ko yung FS. Sabi niya dito ni GPT. Bakit? Meron pa alternative. I don't want to use file system. Then is there any manual process? And ito pala eh. System.
Win32. Ito grabe ano talaga constant. Kapang Windows, tsaka ano. Sige, ma-strip ko to. For function. For system function pala. Ito yung ma-strip ko. So, wag na to. Ito yung gamitin natin. Boolean siya, no? Sige lang. Para malaman naman na ano, no? So, command. So, kapag Win32, ito folder path. Ito kapag Unix system command equals 0. Kapag ano, ito na. Ito na mismo. Return na natin agad yan. Yun lang naman kailangan for Windows. Yan. Ayun, mas madali. Wala na to. Return true or false lang naman yun Ngayon, kailangan ba natin yung ito lang system. Tapos create folder not exist. Ito yan daw. Lupit. Ang lupit. Wala tayong folder dito, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daily log inventory. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Yan. Tapos, back to main menu. Exit. Okay. So, ngayon, check natin. Yun! Created. Diba nag-create na siya? So, goods. So, pag kinload nila, tapos hindi na nila need mag-create ng folder na daily log kasi yung system na mismo mag-create para sa kanila. Okay? Mag-ano ako ulit, add ako ulit kung hindi ako mag-error. Daily log. Batch 2 to. Kasi same day. Yan. Batch 2. Okay, may batch 2. So yun, goods. Ayun na. Okay na to. Goods na goods. Ano bang log ko dito? Click add function for creating folder if not exist. Tapos spelling ko. Okay. Git push. Mapapansin nyo, diba may file tayo dyan, no? So, pag-refresh natin dito sa GitHub, wala dito yung daily log. Okay. Wala yung folder na yun. Kasi andito yun sa git ignore. Goods. Ready na ibenta. Joke. So, yan. Okay. So, yan. Bukas, di ko alam kung anong isusunod ko dito. Hindi, yung sa validation nga nito. Kasi, di ba, nag-hang kanina. Nagpindot ako ng letra. Characters. Mga non-integers. So, talaga, sinampal tayo ng katotohanan. Okay, so, ganito na lang ang tutorial nito at bukas yung sa validation nito ng sa daily log. Okay? Thanks. Bye.